Ano nga ba ang mangyayari kapag bumili ka ng second-hand na sasakyan sa isang sikat na influencer? Mapagkakatiwalaan mo ba talaga ito? O baka dadalhin ka lang nito sa punto na magiging basura na lamang ang pera mo? Ganito lamang ang nangyari sa iilang mga tao na nagtiwala at bumili ng second-hand na sasakyan mula kay AC Del Mundo o mas kilala sa pangalan na Boy AC Garage. Ako nga pala si AC at sa video ito tatalakayin natin kung paano nga ba niloko ni Boy AC Garage ang mga taong bumibili ng sasakyan sa kanyang talyer. Sumikat si AC Del Mundo dahil sa kanyang mga content na kung saan pinapakita niya ang mga second-hand cars na kanyang binibenta. Kasabay din ng paggawa ng content ng mga taong bumipili ng kanyang mga sasakyan kung saan nagresulta ng pagtiwala sa kanya ng kanyang mga audience dahil nga maraming mga tao ang bumibili sa kanya. Dagdag na din dito ang pagkakaroon niya ng mahigit 1.3 million followers sa kanyang Facebook page. Kaya mas lalo pang nagtiwala ang mga taong gustong bumili ng sasakyan sa kanyang talyer. Ang pagtiwala din ng mga taong ito ang nagresulta kaya sunod-sunod ang pagkakabenta ng kanyang mga sasakyan, which made him feel na kaya na niyang gawin ang lahat ng kanyang gusto at wala nang makakapigil sa kanya. Not until dumating ang araw noong October 23, 2024 when a Facebook user uploaded a video na kung saan makikita natin na mayroong isang customer na nagreklamo kay Boy AC Garage dahil kakalabas pa lamang daw ng kanilang sasakyan sa kanyang talyer ay nasira na daw kaagad ito. Boss, sige, tanungin kita kung may alam ko sa loob. Kami ngayon. Boss, ayusin mo yung Hindi nga, bossing. Huwag ka magalit. Hindi ako nagagalit, bossing. Ganito lang talaga ako sa'yo. Bossing, ang second hand, ang pagbili ng second hand, kahit kami inaabutan din kami nasira. Okay? So ngayon, segundo pa lang inaabutan namin nasira. Pagkalabas pa lang ng automatic yan, pag nabayaran mo na yung unit na yan, automatic as is yan, boss. Non-refundable. Ano yan, boss? Second hand yan. Second hand yan at hindi namin binibenta yan ng brand new sa inyo. Kakasimula pa lamang ng video ay makikita na kaagad natin ang pagmamaliit ni Boy AC Garage patungo sa kanyang mga customer and stating na may alam ka ba sa law. Sinundan niya kaagad na as is where is daw ang kanyang unit at hindi na daw sila mananagot kung nasira daw kaagad ito kahit kakalabas pa lamang ng kanyang talyer. Ang pagbili ng second hand, kahit segundo pa lang, bossing, pag yan tinirig sa inyo, pananagutan nyo na, hindi namin tinirig sa inyo na bilhin yan. Tama? Galit ka kasi, di ba? Yung pagbayad namin. Bossing, wala na ako doon. Basta tayo, may kasulatan tayo. Lumabas kami. Hindi, bossing, ganito. Binalik agad namin kasi tumirik. Oo nga, bossing, may kasulatan nga tayo as is where is. Received in good condition. So ngayon, pag nabayaran mo ang unit na yan, automatic. Boss, ako, daan ko na karanasan na ganyan. Kahit magpapulis ako, magpabarangay or magreklamo ako sa korte, hindi ako papansinin, boss. Pero kung as is where is nga ang unit at tama nga ang sinasabi ni Boy AC Garage na good condition daw ito, bakit nga ba bigla na lamang nasira kahit kakalabas pa lamang sa kanilang talyer? As is where is, received in good condition. Hindi pala good condition. Quinalify yung as is where is. Hindi yung as is where is na totally sa kanya yung responsibilidad. Kasi good condition yung sinabi mo hindi pala good condition. Kasi nga ang as is where is as it is, di ba? Bilang yang sasakyan na yan, tapos yung sasakyan na yan in good condition. At kung babase tayo sa sinasabi ni Boy AC Garage, the phrase as is where is essentially means that the seller makes no warranties or representations about the condition of the item being sold. The buyer accepts the item with its all existing faults, whether apparent or hidden. The seller is not responsible for any repairs, damages, or defects discovered after the sale. Which means, kung good and running condition without any issues nga ang pagkakabenta ni Boy AC Garage sa kanyang customer, dapat good and running condition din without any issues ang matatanggap ng kanyang customer pag binili nila ito. Dahil ganoon ang kahulugan ng as is where is. However, kung mayroon ng mga defects sa sasakyan at alam ni Boy AC Garage ang mga sira ng sasakyan na ito at hindi niya dinisclose sa kanyang mga customers and still stated na wala itong issue at good running condition, then that is considered as a fraudulent behavior which will become bad for his business. Pero pwede ba talagang magbenta ang mga car dealerships ng isang second-hand na sasakyan kahit wala itong warranty? As of now, wala pang pinapatupad na batas na magkakaroon ng warranty ang mga second-hand cars sa loob ng Pilipinas. Pero there was a law introduced in 2019 of which is stated na all second-hand cars sold by private sellers or dealerships should come with a written warranty to cover the total cost of parts and labor necessary to repair defects or faults of the used vehicle. Pero that is if the Congress pushes House Bill number 443 into law.
Other than that, karamihan naman sa mga dealerships na nagbebenta ng second-hand cars ay nag-i-implement ng warranty. At ayon pa sa isang Filipino YouTuber na expert car dealer, So sa buy and sell, walang lingwahe na as is where is. As much as possible, kapag meron po kaming ibibentang sasakyan, kailangan po namin ayusin ang unit before po namin ibenta. Kailangan in good condition. Sabi niya nga, yung unit mo nasira, since na nagkapirmahan na tayo, hindi mo na pwedeng ibalik. Yun ang mali mga ka-idol. Dahil sa iba po yan, sa iba pong buy and sell yan, basta't wala pang 24 hours, pwede mong ibalik yan. Lalo na't kapag ganun ang itsura na blow by na ang makina. Sira na ang makina. So, mali po yung ginagawa ni AC Garage mga ka-idol. Yung mga ganong galawan po yan ng mga ordinaryong ahente. malalaman din natin sa video ni Boy AC Garage na consignment lamang pala ang ginagawa niya sa pagbebenta ng masasakyan. Isang business arrangement where one party sells goods on behalf of another party or consignor for a fee or commission. Based doon po sa video ni Boy AC Garage, consignment daw po ang kanyang sasakyan. So meaning walang pinagkaiba po yan na sila ay ahente. Ibig sabihin, yung unit maaring kinuha, binili or sabihin natin pinarking lang sa kanila tapos konting retouch, tutubuan na nila ng medyo mataas at depende po sa inyong tawad at nagkasundo po kayo, then go. Ngunit kung sa tingin nyo na dito na nagtatapos ang panloloko ni Boy AC Garage, nagkakamali kayo. Noong October 17, 2024, bago pa nagsimulang mag-viral ang issue ni Boy AC Garage, mayroong isang Facebook user na nagbahagi ng kanilang kwento sa pagbili nila ng isang sasakyan sa kanya. Their post stated na, nakabili kami ng Ford Escape na dapat 195k pero nabili namin ito ng 164. Kinabukasan, pinarehistro agad namin yung sasakyan na at kulang-kulang 25k ang nagastos namin. Kasama na rin yung change oil at power steering dahil may tagas. At nagpatinted na rin kami. Papunta na kami sa studio at bigla kaming natirikan. Tumawag kami sa cellphone number na nakalagay sa Facebook page nila Boy AC Garage at ilang call kami bago sila sumagot dahil sabi nila nung pagkabili namin sa Ford Escape nung Sunday na kapag nagkasira tutulungan nila kami pero pinaasa kami. Tumawag ulit kami pero wala nang sumagot. Nagtiwala na lang kami kasi marami na bili based din sa mga vlogs nila at sinabi rin nila na good running condition at sasakyan na lang daw namin. Nagpunta kami ng 10 AM. Kinausap namin yung naka-red shirt na staff nila na mekaniko kuno. Sinabi namin na nagka-problema at pinascan namin at lumabas maraming problema yung unit at imbes na i-check yung unit na nabili namin, nagsipasok sa loob at nagsara ng pinto at nagbukas ng aircon. Habang kami, hinayaang magantay sa labas. 2 PM na. Nagtanong kami kung ano ng update sa tinatawagan nila at doon lang nila chinek yung Ford at doon niya nasabi na wala silang alam doon. Kaya nagpunta na lang kami ng barangay at after namin sa barangay, hinapot na kami ng 7 PM sa kalsada dahil tumirik uli. Hindi namin naiwan sa Boy AC Garage kasi hindi raw sila liable kaya pinilit na lang namin umuwi kahit nagloloko. Pagkatapos ng reklamo na ito, paunti-unti nang lumalabas ang mga pahayag ng iilang mga taong naloko din ni Boy AC Garage. Gaya na lamang noong October 16, 2024 when a Facebook user started a live stream dahil mayroong customer na dumating sa kanilang shop na nagpaayos ng sira nilang sasakyan. Nagsimula ang stream na nakatutok ang kamera sa isang sasakyan habang tinatanong nila ang may-ari kung saan daw nila ito nabili and stating na, Kailan nyo na nabili ito, kuya? October 9, Kanino na po binili yan? Boy AC Garage. Ito po, may ginagawa tayong Mazda ngayon dito sa shop namin sa RNA. Kabibili lang nila ng Mazda nila. 7 days pa lang. Ngayon, paglabas pa lang daw nila, nag-overheat. Tapos binila nila kay Boy AC Garage daw sa dito sa may General Trias, no? Nung tiningnan ko kanina kasi ayaw na tanggapin ng shop ng binila nila. Ito na naging resulta ng langis niya. Sobrang itim na, nag-blow by na yung makina. So, ang nangyari, lumapit si kuya sa akin, hingi ng tulong. Tinulungan natin. Papalitan po yung mangyari doon. Papalitan yung makina niya. Isang linggo pa lamang daw ang nakalipas matapos nila bilhin ang sasakyan mula kay Boy AC Garage ay kailangan na kaagad nito palitan ang makina sa kadahilanang nag-blow-by na daw ang makina ng nabili nilang sasakyan. Sa kabila ng lahat, di lamang ito ang pamamaraan ni Boy AC Garage para manloko ng mga customers dahil makikita din natin sa isang post no October 28, 2024 na binibenta daw ni Boy AC Garage ang kanyang sasakyan kahit hindi naman daw siya ang nagmamay-ari nito and stating na, Boy AC Garage, mura naman ang benta mo sa sasakyan ko. Di mo siguro alam na naka-follow ako sa iyo. Pa-share baka mas scam din kayo. Subalit hindi pa dito nagtatapos ang mga reklamo
na nilalabas ng iilang mga tao. Kasunod ng pinost ni JBR na reklamo tungkol sa kanilang Ford Escape, mayroon na naman nitong natuklasan na ginagawa din daw ni Boy AC Garage para manloko ng mga tao. The post stated na, Boy AC Garage, ito hindi nyo rin alam? Mekaniko nyo walang alam? Kaya may nire-recommend kayong mekaniko na magaling at hindi nananaga? Kasabay ng post na ito ay ang isang litrato ng dashboard ng isa sasakyan na tinabunan ng electrical tape sa may banda na kung saan nakalagay dapat ang check engine. Ginawa daw ito ni Boy AC Garage para hindi makita ng buyer na may problema ang sasakyan sa kanyang makina, na kung saan ayon pa kay Attorney Libayan na Attorney, may check engine pala yon, tapos tinakpan ng electrical tape na itim para di makita ni buyer. Pwede pang estafa yun kasi deliberate eh. Pag ganyan, pag deliberate, pwede pang estafa yan. ngunit sa sobrang daming mga nagre-reklamo at mga ebidensya na pinapakita ang mga tao na manluloko talaga si Boy AC Garage, mayroon pa rin ibang mga influencers na pilit pa rin siyang pinoprotektahan. On October 26, 2024, Ato, Class S na pangit, uploaded a video protecting Boy AC Garage and stating na, Di pwedeng magtatanga-tanga ka sa internet tas porkit ikaw yung nag-video, ikaw yung nag-caption ng mahaba, ikaw na yung tama. Tayo tanga, 2024 na. Di ba? Ngayon maghahanap ka family car, 160k, good running condition, ita-travel goals kayo, ibabagyo goals kayo, i-LU kayo, i-Ilocos kayo, ibibicol kayo. Walang ganon! Sa buong video, makikita natin na ang pinupoint out lamang ni Ato ay bakit daw sila nag-e-expect ng magandang sasakyan kung murang halaga lamang daw ang second hand na kanilang bibilhin. Blaming the customers kung bakit daw sila magre-reklamo sa quality ng sasakyan na kanilang binili. Pero hindi naman talaga ang presyo ang problema na nire-reklamo ng mga tao. It is the fact na they are lying to the faces of their customers na good running condition daw ang mga sasakyan na kanilang binibenta. When in reality, alam naman nila na marami pala itong mga issue. Isa pang bagay na sobrang tinagalit ng mga tao kay Boy AC Garage ay ang kanyang reaksyon patungo sa mga issue na lumalabas. Dahil imbis na gagawin niya ang lahat para linisin ang kanyang pangalan, he only took everything as a joke and uploaded a video mocking the people na bumili sa kanya ng sasakyan. Sa inyo na problema yun, hindi ko na problema yun. Kasi masyado, boss. Inisip po kami. Problema pa namin pambili ng gamot. Pag sinisipon ka, pare, pwede ka bumili ng Biaflow. Yung sip, pare, mura lang, oh. Sus, Ginoo. Inaabalan niyo pa ako. Ibabalik na namin. Ay, hindi na pwedeng ibalik yan, boss. Wala usok, wala talsik. Bayad na yan, eh. Wala usok, wala talsik, boss eh. Wala na, boss. eh. Ay, wala. Pwede lang marimay na lang kami pambili ng Biaflow. Ay, panggastos ko, wala kayong makuha sa akin, boss. Wala, boss. Sarado na kayo, boss. Pagbisahan tayo, boss. Wala na, boss. Overall, nagpapakita lang talaga ito na sobrang pangit talaga ng negosyo ni Boy AC Garage. At base sa aking research, ito lamang iilang mga bagay na napansin ko sa proseso ng pagbenta niya ng mga sasakyan. Unang-una ay magpapakonsign siya sa mga taong binibenta ang kanilang mga sasakyan, either buying it from them o kaya naman ilalagay lang niya ito sa kanyang talyer para mapili at mabenta. Pangalawa, tutubuan niya kaagad ang presyo nito at sasabihin good and running condition, either telling them na wala itong issue o kaya naman slight issue lang para magtiwala kaagad ang buyer. Pangatlo, ibibenta niya ito ng as is where is basis para wala na siyang ibibigay na warranty at wala nang habol ang kanyang mga customer pag nailabas na ito sa kanyang talyer. At sa panghuli, nakuha na niya ang pera ng customer, nabenta na niya ang sasakyan at maghuhugas na siya ng kamay kung ano man ang mangyayari sa sasakyan na kanilang binili. Ang pamamaraan na ito ang nagpapakita na wala talaga siyang pake sa kanyang mga customers at kung ano man ang mangyari sa kanila. Dahil ang habol lamang ni Boy AC Garage sa kanila ay ang kanilang mga pera. Doing everything he can para mabenta ang mga sasakyan kahit na alam niya na hindi ito makakabuti sa kanyang mga customers.